Ano? Hmm. Hmm? Double stand. Okay, let's go. Hello. Thank you, kuya. Kumusta kayo? Pwedeng pumasok dyan. Ang ganda na ng bahay nila nilagyan nyo ng floor wax. Para makintab. Kumusta, Uday? Okay lang po. Okay naman. Kumain na kayo tanghalian. At Iusura. Po, bilang kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Meron pa. Wala. Kubos na. Ayos na. Tiaro pala kami ha. Kala namin meron pa. Ubos na pala. Bakit ala kayong bigas? Naubos na. Sakto pala ito. Meron tayong dala. Para sa inyo tsaka groceries. Wait lang, hihinga lang kami ha. Kasi ang init. Sobrang init Kaponi oh. Ganda ng panahon ano. At least itong bahay nyo okay na. Wala nang tulo. Safe naman kayo dito. Si Kuya Jake nasaan? Sa Borongan. Anong ginawa sa Borongan? Nagtatrabaho. Anong trabaho niya doon? Construction. Dalian lang trabaho. Lang, sideline niya. At least may trabaho siya, nakakaano ng pagkain ninyo. Nakakapag bumibili siya, ganun. Yes po. Ilang araw na siyang pumapasok? Dalawa pa lang. Pang-dalawang araw pa lang ngayon. Pangalawang araw. So, kumusta ang pagtulog niyo? Okay na? Okay naman po. Dito si Kuya natutulog. Yes po. Tapos kayo dito. Diba? Patingin ang inyong kwarto. Yan, okay na. Nalagay nyo na yung mga damit nyo. Okay. Diba? Ang ganda ng kwarto ninyo. Thank you po. Thank you kay Tita Linda at sa ating anonymous sponsor. Yan, at least napaayos natin yung bahay nila. So anong balita kay nanay? Siguro, uuwi po siya siguro. Uuwi daw siya. Nakausap ninyo? Pag nakakausap namin siya. Kailan niyo huling nakausap? Kahapon nakausap namin. Na ano? Nagpadarahin 500. Nagbigay ng 500. Opo. Tapos, uuwi naman po. Uuwi daw po siya. Oo, sabihin mo, uwi na lang siya para sama-sama na lang kayo dito. Total maayos na ang bahay ninyo, di ba? Gusto nga namin pag nag-aral na kami, nandito na si Mama. Oo, para may maggabay sa inyo. Dapat ngayon pa lang, pinaprocess nyo na yung mga papel ninyo. Yung, Form 137. Pinasis ko na po, kaso ang sabi ng teacher, request na lang po. Hindi, yung kay Princess hindi pinakuha. Bakit? Kasi dun sa Bagakay lang kami, hindi kami sa Tabay. Iba pa yung Tabay. Opo, sobrang layo. Yung sa'yo okay na. I-request lang ng... Request lang po sabi. Magre-request ikaw or yung teacher? Yung teacher. Sila ang magre-request na papunta dito sa Bunakan. Yes po. Ay, hindi ka na pala Bunakan School.
Kasi high school ka na, di ba? Likawan, opo. Saan ka mag-i-school? Sa Likawan. Saan yung likawan? San Julian. Oh, medyo malayo ano. Opo. Sige, ganun na lang. Tiisin mo na lang kahit malayo. Basta matuloy lang yung pag-aaral mo. Yung kay Princess, bakit wala? Hindi na-process. Sabi po ng teacher ni Princess na i-request na lang po kasi nasa Tabay pa. Doon lang kami sa Bagakay. Nagpunta lang kayo sa Bagakay. Hindi kayo dumiretso ng Tabay. Hindi. Yung teacher ni Princess dati nasa Bagakay. Yun yung punintahan namin. Tapos sabi ng teacher nandun sa Tabay. Hindi naman pala dala niya. Iwan lang pala dun sa Tabay. Iniiwan sa Tabay yung record ni Princess. So ngayon, ang mangyayari, mag-i-enroll siya. I-request na lang ng teacher niya sa Tabay. Opo, sabi ng teacher. Ipa-request na lang sa bagong teacher ni Princess. Kaso ang problema nga, hindi nga siya, nung nakausap natin yung teacher niya dyan, kailangan daw bago siya mag-continue sa pag-school, makuha na kaagad or ma-request na dahil nga hindi nila alam kung anong grade na siya yung last na pinasukan niya doon sa Tabay. Kaya bago siya magpasok ngayong pasukan, na-request na ng teacher. Nung huli, anong grade mo dito? Grade 4. Grade 4. Nung nag-stop ka doon sa Tabay, Grade 3. sigurado ka grade 3. Mga grade 2, grade 2 po siguro nag-stop kasi 3 years na po kami dito. Tagal na. Yun yung nagugulan ng teacher. Di nila alam kung pagpasok niya ngayon, pag-enroll, kung mag-grade 4 ba siya o mag-grade 3. Kasi wala ngang record siya dito. Kung na-process sana yung Form 137 niya or na-request nung huli, di ba nag-stop siya 3rd grading na, 3rd quarter. Hindi sana yun hindi siya makakahinto, tuloy-tuloy sana. Yun ang sabi ng teacher. Kaso, pag 4th quarter, kailangan na makita yung request ng record niya, wala naman daw binibigay sa teacher niya. Kaya hindi na siya inalaw ng teacher. At saka siya din mismo yung umayaw na mag-school. Kasi din siya, nabubuli. Yan bubuli ko ano. Opo. So, sabi nga ni Kuya Jik nga anuhin daw namin pag-aaral namin. Iwasan daw namin. Oo, si Kuya Jake mabait. At least siya. Nagsusupport sa inyo. Ngayon, magiging grade mo na? 11, senior high. Senior high na, o di ba? Mabilis lang yan. Tapos, magugulat ka na lang, graduating na, di ba? Basta ngayong pasukan, i-focus yung pag-aaral ninyo. Tsaka sana nga makauwi na si nanay. Palagi namin tinatanong si mama kung uuwi siya. Sabihin mo, pag tumawag ulit, pinapauwi ka na Sir Pony. Para dito maalagaan kayo. At saka, kung maghahanap buhay naman, pwede naman siya dito maghanap buhay, di ba? Mag-ano ng mga gulay. Kasi dito naman sa lugar ninyo, damit o tanon, pwede niya gawin yung kay Lola. Yung babali dyan yung Lola, tapos may niya porsyento. Ganun na lang. At least naging komportable na kayo dito. Wala na kayong stock ng groceries? Wala na. Okay, sige, sakto. Meron itong blessing si Tita Linda. Si Tita Linda Capone nagbigay ng 2,500 pesos. Sabi niya, i-priority daw yung bigas. Kaya sabi niya na gawin na lang 25 kilos yung bigas. Kagaya ngayon, wala silang bigas. Kaya, saan kayo nakahingi ng bilanghoy, kamuting kahoy? Sa kaibigan namin. Kaibigan niyo. Oo, so dahil si Kuya Jake naman, kahit paano may trabaho,
itong 25 kilograms, matagal-tagal ninyo konsumo. Ayaw ipinanhatag ha? Ay, hindi. Oo, para lang to sa inyo dito tatlo. Kasi baka pagbalik namin wala na. Kung halimbawa ilang araw lang ha. Binibigyan kayo ng ayuda para meron kayong stock ng pagkain. Hindi kayo kagaya niyan walang makain, di ba? Yan naman yung purpose nito. Yan. Ano pa to? Jasmine rice. Okay, saan nyo ilalagay ito? Hindi na light solid. Itligid ano. Okay, lagay natin mamaya 25 kilograms. Tapos yung sobra sa 2.5, sabi ni Tita Linda, ibili na lang ng mga kailangan nila. Kaya meron tayong biniling dinagdag na mga pang-snack ninyo. Tinapay, gatas, birch tree, 5G bar, pang-snack nyo. Ang gawin nyo para medyo hindi naman lagi si nanay nagbibigay para mabudget nyo yung pagkain kasi hindi naman to ganun kadami. Gawin nyo umaga mag-i-snack kayo, tapos hapon mag-i-snack, kukuha lang kayo ng isa total meron man kayong kanin pag tanghali magsasaing para maano nyo yung pagkain tumagal sa inyo. Okay? Ito, biskuit. Yan. Tapos meron kaming biniling kape para sa inyo. Nagkakape man ka man. Tapos may mga noodles. Hingin na lang kayo ng talbos or dyan sa garden ni Lola. Meron tayong kalaman ng tinapay. Ayan, Ate Princess. Tapos may mantika, may suka, may miswa. Lagyan nyo to ng gulay. Ito naman, pwede nyong lutuin tapos lagyan ng sardinas. Meron tayong mga dilata dito. Ayan, corn sardines. Masarap to kabone. Gigisahin lang or kahit iinitin lang pwede na. Ready to eat na yan. Yan, tapos meron tayong mackerel, meatloaf, toyo. Yan, madami, di ba Ate Princess? Madami kayong pagkain. Tapos pansit canton. Yan, lahat po ito ay bigay ni Tita Linda. Si Tita Linda, siya din yung nag-support sa inyo na ma-renovate yung bahay. Ganon yung pagmamahal niya sa inyo. Kahit hindi man natin sila kilala nga personal, pero ito yung pagbulig ha iyo maman ko ang pahit kapamilya. Kaya kung ano yung naitutulong sa atin, pahalagahan ninyo. Tsaka mag-focus kayo sa buhay. Huwag muna yung boyfriend ha. Oo, kasi dito alam mo naman natin pag ganitong malalayo sa walang naggagabay, walang nagsasabi. Isipin nyo yung kinabukasan ninyo, mag-aral muna. Yan, dami silang pagkain kapone. Tita Linda, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa amin. Yung magkapatid. Welcome. Tapos si Ate Princess, anong message kay Tita Linda? Salamat po, Tita Linda, sa binigay niyo sa akin ng tulong. Thank you po. Okay naman yung lutuan nyo dyan. Okay po. Okay na. Tapos turuan mo siya. Di ba nandito lang naman kayo sa bahay. Turuan mo siya magsulat-sulat. Magbasa. Kung ano man. Para may banding kayong magkapatid. Tawag dito. Naglululi pa pala si Mickey. Meron ka pa? Matagal maubos. Baka meron pa dyan. Wala na. Bibigyan natin si Princess. Hini ko lang po ito kay Mamili. Si Mamili mahilig sa loli pa pa. Matamis. Hindi na masyado. Asin. Promise po, ayusin ko pong pag-aaral ko.
Si Ate Princess. Salamat po. Kaka-school na ako. Mag-i-eskwela ka na naman, ha? Opo. Tutukoy rin din pag-eskwela kay pag nakatapos ka, hindi ka nabubulihin kasi magkakatrabaho ka. Tem karoy, yagin makaman ka. Doktor po. Gusto mo maging doktor. Opo. Si Ate Norwisa, Teacher po. Gusto ko po maging teacher. gusto mo magturo sa mga bata. Ayun po. Basta wag mo lang mag-aasawa. Okay? Opo. Dito na lang yung bigas nyo sa gilid, ano? Para kukuha na lang kayo pag magsasaing. Yan na lang, kuya. Okay, thank you, kuya. Maraming salamat kay Tita Linda sa ayuda. Yan, Save by the Bell, wala silang bigas at wala silang stock ng groceries. Yan, at yun, sa mga kapwa natin na patuloy pong nagsusupport financially para sa ating mga kababayan, yung mga ganitong sitwasyon. At sa lahat po ng patuloy na nagsishare, nagla-like ng bawat videos, hindi nag-skip ng ads po ng ating channel. Thank you. At God bless. Sa susunod na lang, Ate Norwisa, no? Babalikan namin kayo. Basta mag-ano kayo, focus sa pag-aaral na yung pasukan, ha? Malay natin masuportahan namin kayo sa mga school supplies, uniform, para hindi na iisipin ni nanay nyo. Sana makauwi si nanay. At ang ngaranim nanay? Mary Grace. Yan. Nanay Mary Grace, uwi ka na para maano mo sila, magabayan na. Maganda pa rin na kasama ka dito nila, mga anak mo. Bye. Smile, Ate Princess.